Totoo yun. At parin natin, para sapa ka na ng mga hindi nakapanood. Pakinggan nga natin yung part na yun. So, tungkol po yung sa post ni Honorable Congressman Marcoleta, sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny, after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders. Kailan nung ikaw ay nag-vlog? Ito yung title ng vlog mo sa akin eh. Huwag maniniwala sa pakulo at panliling lang ni Marcoleta. Ano ang panliling lang ko, attorney? Public figure ako, pero kailangan malaman ko. Sapagkat dito lang, may malis ka na eh. Una, hindi mo ako kilala. Ito, hindi na kita kilala. Pero dito lang the title pa lang. Huwag maniniwala sa pakulo at panlilin lang ni Marcoleta. Attorney, kahit kailan wala akong nilinlang na mamamayan ng Pilipinas. Wala kang karapatan na akusahan mo ako ng ganito. Kung ang pinag-uusapan ay gusto mo lang ma-informahan ng mga nagpapalo sa iyo kung sino-sinong marami nagpapalo, pwede mo ba sagutin ito muna? Ano yung panlilin lang na sinasabi mo rito? Marami na po kasi akong naging, hindi ko ano yung particular na... Ito pakikita ko sa'yo, ayan o. Hindi ko po alam kung anong particular doon na... Attorney, gumawa ka ng vlog. Yes po, ako po. Responsibilidad mo sa public ito, lalong-lalo na yung naniniwala sa'yo. Hindi ko maniwala kung paano ko silang napaniwala. Pero itong sinabi mong ito, may pakulo ako at panlilin lang. Ito sagutin mo, hindi ako naniniwala, hindi mo naalala ito. Mr. Chair? Mr. Chair? Actually po, dun yata yan sa rally ng Iglesia ni Cristo na naging subject din ako po ng programa ninyo sa yung dalawang pong kasama Honorable Congressman Marcoleta. Ako po yung naging subject nyo doon sa kanang mamamayan. Kasi ako yung nag-comment na sabi ko, dapat yung Iglesia ni Cristo kung talagang malaki yung mobilization nila, doon nila gawin sa luneta, huwag sa liwasan. Yun yan kasi, pag sa liwasan, Attorney, huwag mong ililihin sa usapan, ano? Pinag-usapan yung panlilin lang na sinasabi mo at pakulo. Walang kinalaman yung rally ng INC dito. doon ko po kita, Honorable Congressman, Anong panlilin lang na ginawa ko doon sa rally? yung po yatang speech nyo doon sa... Kasi yata, kailangan siguruhin mo. Nagsalita ko doon, anong parte ng speech ko? Ang nilin lang ko ang mamamayang Pilipino. Honorable Congressman Marco, yung reaction ko po yata yung speech nyo po doon sa Ano nga, kung alam mo yung speech ko, ano yung panlilin lang doon? tingnan ko po dito sa ano ko, kung ano yung... Ang dami ko na po kasi naging content tungkol. Ay, hindi gano'n. So, tungkol po yung sa post ni Honorable Congressman Marcoleta, sabi niya, reading from netizens, reactions on my brief in casual meeting with former VP Lenny, after my trip to Sipokot, I now realize how really divided our people are. Reaching out to all our leaders can also be personal. Our ability to show our humanity beyond the realm of political. How else are we able to exemplify the true meaning of statesmanship if you refuse to extend your hand to all who wants to grasp it? I believe unity always begins with the handshake. Tapos may picture siya, kasama niya sa PBBM, si Duterte, si Lenny, si Sara. Ang reaction ko doon, sabi ko, huwag tayong padadala doon sa pakulo ngayon at panlilang nagkunal. Kasi sabi ko, ang totoong statesman, ang paninindigan niya para sa bayan. Hindi ko nakita kay Congressman Marcoleta na ang mga paninindigan niya sa issue ay para sa bayan. So honest opinion ko po yun. Yun po yung ano ko. Hindi po ako doon, hindi po malicious yung ano ko, yung intention ko. Mr. Chair, may I react? Marcoleta na Pinutol mo lang, attorney. Ang kasunod nun, alam mo, tingnan po ninyo yung record ni attorney Marcoleta, ni Congressman Marcoleta. Siya yung nagsara sa ABS-CBN. Ang yabang-yabang niya. Yes. Isipin mo, sasabihin mo sa you do not even know the issues. Attorney, alam mo ba yung issue sa ABS-CBN? Yes po. What do you know about it? Mr. Chair? Hindi ko na makita, Attorney, please. Mahaba po yung mga issues. Pero ang na-issue pong issues doon, maraming hindi binabayaran ng taksang ABS-CBN,
may mga properties na in-acquire na illegal yung pagkaka-acquire, hindi binabayaran ng mga workers. So, mainly po yun yung nakita kong ni-raise yung issues nung pinasara yung hindi binigyan ng renew yung franchise. So, Mr. Chair, ano ang panlilindan doon? Ni hindi mo alam yung Philippine Depositary Receipts, ni hindi mo alam yung corporate layering, ni hindi mo alam yung transfer pricing na ginamit nila para magkaroon tax evasion through Big Dipper. Ni hindi mo alam ang napakarami nun. Pagkatapos, magbibintang ka na, pakulo lang lahat ito, ako'y nanlilinda. Ano ang binibigay mo sa followers mo, Mr. Chair? Wala kang masabi na panlilindan eh. Ang sinasabi mo ngayon, opinion eh. Pwede kang kumapi ng opinion. Attorney ha, kung talaga na attorney ka. Pero huwag kang mag-chat na ako'y nanlinlang ng mamamayang Pilipino. Ayun. Yan sinasabi natin na di ba? Nakita mo naman. Na meron siyang sinasabing opinion. Pero yung kanyang aligasyon, hindi mo pwede sabihin opinion lang, aligasyon na nanlilin lang, nanloloko. Parang sinasabi nila na... Actually, parang nag-aakusa pa eh. Ayun nga po, akusasyon nga po yun eh. Pwede mo bang sabihin sa korte yun na pasensya na po kayo, hindi Opinion. ka opinion. Hindi mo pwede magkakagulo ang buong bansa pagka happy ka ng opinion ng sarili mo lang, kinatha mo lang sa isip mo. Nananaginip ka lang, pagkatapos translate mo bilang isang opinion. Ayun nga ho. Maninira ka ng dangal ng kapwa mo. Kahit naman public servant yun. Sana kung meron lang pinagbasihan sana, Yes. na pwede niya tingnan nyo, kinamayan niya rito. Pero doon, pinagtatawanan niya. Halimbawa, meron siya ngayong mahabi na, parang hindi totoo, parang pakulo lang. Kailangan mga clearance wala eh. Sinabi ko lang naman na bumisita ako, masama ba? Naging pangalawang pangulo naman ng ating bansa. Malapit naman yung opisina dito sa dinaanan namin. Halimbawa ako ito, sinabi niya rin nito, may vlog siya rito, ito ang opinion. Halimbawa, sinabi niya, magandang araw, kahit lawyer siya, mali ang mga sinabi ni Marcoleta, January 15. Ito, opinion ito. Parang hindi siya, tama na opinion niya. Pero sinabi, naloloko ka, nagsisinungaling ka, yun ang dapat na may pasihan, hindi ba? Dapat ipakita mo ano yung panloloko. Ay, ito sinasabi natin kung marami siyang vlog na yung iba rito ay hindi niya pwedeng panindigan dahil puro aligasyon na wala namang ebidensya. Kasi kanina, Nelson, binasa ko yung landmark case ito na para sa ganon, sapagkat ang sinisiyasat ay yung nakikita nilang parang paglampas sa guhit ng propriety, yung mga nagbablog, maraming nasasaktan, ganito, ganyan. Opo.